Magandang umaga po. Welcome po. Welcome po, Ulysses. Welcome. Cell 6 Bible Seminar. Welcome po sa mga bagong naligtas sa nakaraang Cell Group 6 Bible Seminar. Okay. Let's pray for them to continue abiding in church. Kaya ipanalangin po natin sila na sila po'y magpatuloy na manatili sa church. Okay. Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. And this time, by the grace of God, we are gathered together in the name of the Lord. At sa pagkakataong ito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nagkatipo ng sama-sama sa pangalan ng Panginoon. So we believe our Lord is in the midst of us. Kaya kami po ay naniniwala na ang Panginoon ay nasa aming gitna. So please be with us and guide us this time. Kaya pakiusap, samahan niyo po at patnubayan kami sa oras na ito. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng kapangyarihan at ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us allow strength so that we can obey to the Word of God. Naway ipahintulot po yung kalakasan na kami po'y makasunod sa salita ng Diyos. This time, please allow all your grace to all attendants. Sa oras nito, pakiusap, ipahintulot mo po ang iyong buong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. From start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Magmula sa simula hanggang matapos, umaasa lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, 2 Timothy chapter 3. Buksan po natin sa ating mga Biblia, ikalawang Timoteo chapter 3. Verse 1. Verse 1 po. Verse 1 hanggang 5. Verse 1 hanggang 5. 2 Timothy chapter 3. Verse 1 hanggang 5. Okay, yeah. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Okay. We are learning 2 Timothy. Tayo po ay nag-aaral ng ikalawang Timoteo. And we are learning 2 Timothy chapter 3 for the the sin of the last days. At pinag-aaralan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 3 yung mga kasalanan sa huling araw. So maybe today will be the last time for learning the sin of the last days. At sa araw na ito yung huling pag-aaral po ng ikalawang Timoteo chapter 3 po. Huling araw. So we need to check ourselves whether we don't have this sin in our Christian life. Kaya kailangan nating siyasatin ang ating sarili kung wala ba tayong ganitong kasalanan sa ating buhay Kristiyano. As verse 5 said, from such people turn away. Kaya nga po sinabi ng verse 5, lumayo ka rin naman sa mga ito. We need to be separate from these sins. Kailangan nating lumayo mula sa mga kasalanang ito.
Today, we think about verse 4, the end of verse 4, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kaya sa verse 4, pag-isipan natin yung mga huli po, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. After then, we also think about verse 5, having a form of godliness but denying its power. At sunod, pag-aaralan po natin verse 5 na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. First, let's think about the love over pleasure rather than lovers over God. Una, pag-isipan po natin yung mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Actually, this is the situation of the people in this world. Sa katunayan, ito po yung kalagayan ng mga tao ng sanlibutan ito. Right? Especially our time, more people focus on the pleasure in this world. Lalo na po sa ating panahon, yung mga tao ay nakatuon po sa mga kalayawan ng sanlibutan. They really love the pleasure in this world. At talagang mahal na mahal po nila yung kalayawan sa mundong ito. They love the pleasure in this world rather than love God. Kaya iniibig nila yung kalayawan sa mundong ito sa halip na ibigin ng Diyos. You check mark here. Let's open to the Bible, Isaiah chapter 5. Markahan po natin ito at punta tayo sa Isaiah chapter 5. It is described in Isaiah chapter 5, verse 11. Verse 11. and 12. Verse 11 hanggang 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Sila'y may lira at alpa, pandireta at plauta at alak sa kanilang mga kapistahan. Ngunit hindi nila pinapahalaga ng mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Maybe it describe, right, the people in this world, our time, right? Marahil inilarawan po nito yung mga tao sa panahong ito sa ating sanlibutan po. They may follow intoxicating drink who continue until night till wine inflames them. Upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi. Sometimes, right, the people they drink. For example, when there is a birthday party, right? Halimbawa po they drink wine until the late night or the whole night, right? Halimbawa po kapag may mga birthday party, sila po'y nag-iinom hanggang sa magdamag o hanggang kinaumagahan. Tama po ba? They enjoy, right? Nagsasaya po sila. And also, right, as verse 2:12 say, the harp and the string, the tambourine and flute and wine are in their fiesta. At sila'y may lira at alpa, pandereta at flauta at alak sa kanilang mga kapistahan. There are many musical instruments, right? Napakarami po ditong mga instrumento pang musika. But our time, right, they borrow the video Pero sa ating panahon, ang hinihiram po nila, nirerentahan yung video okay. Video okay. And then, hulay sing, right? Hulay. At sa buong magdamag po, kumakanta. So, I also experienced many times in the Philippines. Naranasan ko din po ito ng maraming beses dito sa Pilipinas. It's a little bit different culture from Korea. At ito po ay medyo kakaiba sa kultura ng Korea. In Korea, it's another law, sing hulay. Sa Korea po, hindi pinapahintulutan na kumanta hanggang magdamag. But here, it's allowed, right? Pero dito, pinapayagan po. They try, they borrow karaoke and they sing hulay. Kaya nagre-renta sila ng video. Okay, at kumakanta sila buong magdamag. They are shouting, right? Sumisigaw pa po. Singing, it's not singing, shouting. Hindi na po yun pagkanta, kundi pagsigaw na. Anyway, they take a pleasure in this world, right? Gayun pa man, nasa kalayawan sila ng sanlibutan. And to improve their pleasure, right, they drink
drink alcohol. At upang mag-improve po yung kanilang kalayawan, nag-iinom po sila. But usually drinking alcohol lead to the sin. Subalit yung kadalasan po, yung pag-inom sa alak po'y humahantong sa kasalanan. That's why the Bible said, Ephesians chapter 5. Kaya nga sinasabi ng Biblia, Efeso chapter 5, Ephesians chapter 5 verse 18. chapter 5 verse 18. Okay. Chapter 5:18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Right? Do not be drunk with the wine in which is a dissipation. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan. It leads to sin, right? Ito po'y patungo sa kasalanan. That's why many people commit sin when they drink alcohol. Kaya maraming tao po yung gumagawa ng kasalanan kapag sila'y nakainom ng alak. At first, they drink alcohol to take a pleasure, more pleasure. Una, umiinom sila ng alak upang magkaroon po sila ng kalayawan. But usually it leads to sin. Pero kadalasan, hahantong po ito sa kasalanan. That's why the Bible said, do not be drunk with the wine. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag kayong magpakalasing sa alak. Maybe before you got the salvation, you also enjoy drink alcohol. Marahil bago din po kayo naligtas, kayo din po'y nagsasaya sa alak. But after salvation, you have to stop. Pero pagkatapos ng kaligtasan, dapat tumigil na po. Okay, you stop. Tumigil na po. You already stop. Tumigil na po ba kayo sa pag-iinom? Yeah. Romans chapter 13. Roma chapter 13. Romans chapter 13. Roma chapter 13. Verse 13. Verse 13. Romans chapter 13, verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. It also said, right, we have to avoid the drunkenness. Right? Sinabi po dito na umiwas din tayo sa paglalasing. So, even the people in this world, they drink, you need to separate from them. Kahit na yung mundong ito, yung mga tao po ay nagiinom sila, kailangan nating lumayo sa kanila. If your family or your friend encourage you to drink, you can boldly say. Kung ang iyong kapamilya o kaibigan ay nagiinom at niyaya ka nila, matapang mong sabihin. After I got the salvation, I don't drink anymore. Pagkatapos kong maligtas, hindi na ako umiinom pa. It's not the will of God. At hindi yan ang kalooban ng Diyos. So, you can drink. Okay, no problem. You can drink. Kayo na But lang I ang will not uminom. drink. Walang problema, hindi ako iinom. Okay? Okay po ba? So, if we drink together with them, we cannot be a good example as a Christian. Kung tayo po'y hindi iinom katulad nila, tayo po'y maging mabuting halimbawa bilang Kristiyano. Anyway, we need to separate from the people in this world who seek the pleasure in this world. Kaya kailangan po nating lumayo sa mga tao ng sanlibutan ito na naghahanap ng kalayawan. But Satan usually tempted by the pleasure in this world. Pero si Satanas po, madalas na tayong tinutokso mula sa mga kalayawan ng sanlibutan. So if we seek the pleasure in this world, it's not easy. We really love the Lord. Kaya kung tayo ay naghahanap ng kalayawan sa sanlibutan ito, hindi po madaling ibigin ang Panginoon. We seek the pleasure in this world. It's saying we become the friend of this world. Kung hinahanap natin yung kalayawan sa mundong ito, ibig sabihin tayo po'y mas madaling sabi, mas magiging kaibigan tayo ng sanlibutan. But the Bible said we become enemy of God. Pero sinasabi ng Biblia, tayo'y naging kaaway ng Diyos. James chapter 4. Santiago, Kapitulo 4. James chapter 4. Verse 4. Verse 4 po.
James chapter 4 verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga mangangalon niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa libutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Adulterers, yeah. Do you not know that friendship with the world is empty with God? Mga mangangalon niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa libutan ay pakikipag-away sa Diyos? Of course, this adultery is not the physical adultery, right? Siyempre, yung pangangalon niyang ito, hindi po ito yung physical na pangangalon niya. But God's side, it's considered adultery. Pero sa panig ng Diyos, itinuturing po itong pangangalon If niya. we become friend with this world. Kung tayo ay maging kaibigan ng sanlibutan If we ito. just seek the pleasure in this world. Kung tayo ay naghahanap lang ng kalayawan sa mundong ito. Because it means, we love the pleasure in this world more than God. Ibig sabihin nito, mas iniibig natin yung kalayawan sa mundong ito higit kaysa Diyos. If, for example, meron husband and wife. Halimbawa, kung may mag-asawang lalaki at babae. But the husband loves the other woman than the wife. Pero kung mas mahal ng lalaki yung ibang babae kaysa asawa. Right? It's like adultery, right? Yun po ay pangangalon niya. Tama po ba? If we love the pleasure in this world more than God, it's adultery, right? Kung iniibig natin yung kalayawan sa mundong ito sa halip na yung Diyos, ito'y pangangalon niya. Spiritual adultery. Right? Ito yung spiritual na pangangalon niya. And that's why if a Christian lives seeking the pleasure in this world, God considers our Christian life is dead. Kaya kung ang Kristiyano po ay iniibig po yung kalayawan sa mundong ito, itinuturing po ng Diyos ito na spiritual, patay po yung Kristiyano. 1 Timothy chapter 5. Unang Timoteo chapter 5. Chapter 5 verse 6. Chapter 5 verse 6. 1 Timothy chapter 5 verse 6. Chapter 5 verse 6. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Right? She who lives in pleasure is dead while she lives. Right? Ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. The life, she lives, right? Opo, buhay po. She lives the life. Nabubuhay po siya. She lives for the pleasure in this world. Pero nabubuhay po siya sa kalayawan sa mundong ito. It is considered dead before God, right? Itinuturing po itong patay sa harapan ng Diyos. Of course, we shouldn't live right. Dead or life, right? Siyempre po, dapat na hindi tayo mabuhay na patay. God doesn't want it, right? At ayaw po ito ng Diyos. We have to know the pleasure in this world is really vanity. Kailangan nating malaman na yung kalayawan sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ecclesiastes chapter 2. Ecclesiastes chapter 2. Ecclesiastes chapter 2 verse 1. Ecclesiastes chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1. Kapitulo 2 versikulo 1. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan, magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. God allowed everything to King Solomon. Alam niyo po, ipinahintulot ng Diyos ang lahat ng bagay kay Haring Solomon. That's why God allowed a lot of pleasure to Solomon. Kaya pinahintulot ng Diyos kay Solomon ang lahat ng kalayawan. I will test you with the mud. Susubukin ko ang kasayahan. Maybe Solomon is the one who experienced the greatest pleasure in this world. Marahil si Solomon po yung nakaranas ng pinakamalaking kalayawan sa mundong ito. He really enjoyed many pleasure in this world. Talagang nagsaya siya sa malaking kalayawan sa mundong ito. Because he could do whatever he want to do. Dahil nagagawa niya yung gusto niya pong gawin. After he
experience all the pleasure in this world, what's his conclusion? Pagkatapos niya pong maranasan ng lahat ng kalayawan sa mundong ito, ano po yung kanyang sinabi sa huli? Right? Is that right? This also was a vanity. Ito rin ay walang kabuluhan. It's a real vanity. Talagang walang kabuluhan po. Yeah, because it cannot satisfy him, right? Dahil hindi po ito yung magpapasaya sa kanya. Because we have a spirit inside, right? Dahil meron tayong espiritu sa loob po, di ba? Our spirit cannot be satisfied through the pleasure in this world, right? Yung espiritu natin hindi po makokontento sa kalayawan sa sanlibutan ito. But most of people in this world, right? What's their purpose of life? Pero karamihan sa mga tao sa sanlibutan ito, ano po yung layunin ng kanilang buhay? Their purpose of life, right? Just to take a pleasure in this world. Yung layunin ng kanilang buhay po, magsaya lang sa kalayawan sa mundong ito. They just want to enjoy this world, right? Nais lang ng magsaya sa mundong ito. In the Bible, Luke chapter 12, there is a parable of the rich man, right? Sa Biblia po, di ba? Sa Lucas chapter 12, merong talinghaga ng mayamang hangal. Yesterday Bible study, we also learn about him. Kagabi po, sa Bible study, pinag-aralan din po yung tungkol sa kanya. He was a rich man, right? Siya po ay isang mayaman. That's why he laid up a lot of things for his remaining life. Kaya nag-imbak siya ng maraming bagay para sa kanyang natitirang buhay. Yeah. After he laid up many things, what was his plan? Pagkatapos niyang makapag-imbak ng maraming bagay, ano po yung kanyang plano? Oh, I'm rich. Ngayon, mayaman ako. Yeah, I laid up many things. Nakapag-imbak na ako ng maraming bagay. Okay, good. Okay, mabuti. Yeah, from now, enjoy this world. Magmula ngayon, magsaya ka sa mundong ito. Yeah. It was his plan, right? Yan yung kanyang plano. But he didn't prepare for his spiritual problem. Pero hindi po siya nakapaganda para sa kanyang spiritual na problema. Right? Yeah. Verse 9, chapter 12, Luke chapter 12, let's open. Buksan po natin sa Lucas chapter 12. 12. Verse 19 hanggang 21. Mula verse 19 hanggang verse 21 po. 19, 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga, ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Yeah, he said to his soul, right? Sinabi niya po sa kanyang kaluluwa. Oh, soul. Right? Kaluluwa. Yeah. You have many good laid up for many years. Marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Take your easy, eat, drink, and be merry. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Right? Yeah. He Tama po ba? thought he could be happy. Sa isip niya, siya po'y magiging masaya. He could enjoy this world remaining life. Na magsasaya po siya sa natitira niyang buhay. But God said to him, right? Pero sinabi sa kanya ng Diyos, Poor. hangal, You are poor. hangal ka. Yeah. This night your soul will be recovered of you. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. The night God took his life. Nang gabing iyon, kinuha ng Diyos ang kanyang buhay. Yeah. Then whose will those things which you have provided. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Right? He Tama po ba? cannot use anything, right? Wala siyang nagamit na anuman po. Yeah. He's really poor. Talagang hangal po siya. 21. So is he who raised up treasure for himself and is not rich toward God. Gayon nga, ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa It Diyos. happened, right? The people in this world, right? Nangyayari po ito sa mga tao ng sanlibutan ito. Tama po ba? They just focus on their pleasure in this world. Nakatuon na lamang sila sa kanilang kalayawan sa sanlibutan That's why ito. they try their best to earn a lot of money. Kaya sinusubukan po nila yung best nila para magkumita ng pera. Because when they have a lot of money, right, they can enjoy more in this world. Dahil kapag marami na silang pera, magsasaya na sila sa mundong ito. Yeah, but they don't prepare for eternal things. Pero hindi sila naganda sa walang hanggang buhay na walang hanggan. They don't think about God, right? Hindi nila iniisip ang tungkol sa Diyos. It happened to people in this world. Nangyayari po ito sa mga tao ng sanlibutan ito. Yeah, but
even it can happen to save the Christian, right? Pero maging sa mga Kristiyano po ay nangyayari ito. Yeah. If we seek the pleasure in this world, yeah, how can we prepare for the eternal things? Kung tayo ay naghahanap ng kalayawan sa mundong ito, paano tayo maghahanda sa walang hanggang bagay? Yeah. What's more important, right? Ano po yung mas mahalaga? The people who are not saved, right? They just enjoy their life as if there is nothing after that. Yung mga tao ng sanlibutan ito, nagsasaya lang po sila sa mundong ito na para bang walang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. 1 Corinthians 15. Unang Korinto chapter 15. 1 Corinthians 15, 32. Verse 32. 1 Corinthians 15, 32. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung bilang isang tao lamang ay lumaban ako sa mga maiilap na hayop sa Epeso, ano ang aking mapapakinabang? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain at uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. 1 Corinthians chapter 15 says about the resurrection. Sinasabi po ng unang Korinto chapter 15 yung muling pagkabuhay. We have to know there is a resurrection. Kailangan po nating malaman mayroon pong muling pagkabuhay. But if we don't think about the resurrection, we just focus on our life in this world. Pero kung di natin iniisip po yung muling pagkabuhay, magtutuon lang po tayo sa pisikal na bagay sa mundong ito. We don't think about after death, right? Hindi natin iisipin po yung pagkatapos ng That's kamatayan. why it said, right, if the dead do not rise, let us eat and drink, for tomorrow we die. Kaya sinabi po dito, kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain tuminom sapagkat bukas tayo mamamatay. If no resurrection, right? Yeah. It's better just we enjoy our life on this world. Kung walang muling pagkabuhay po, mas mabuti lang na magsaya tayo sa kalayawan sa mundong ito. Right? So, if die, nothing. If die after that, nothing. Dahil pagkatapos mamatay, ay wala naman eh. Yeah. We just enjoy this world. Magsaya na lang tayo sa mundong ito. Right? Yeah. If no resurrection. Kung wala pong muling pagkabuhay. That's why the people in this world, they don't think about their resurrection. Kaya nga po yung mga tao ng sanlibutan ito, hindi nila iniisip That's why yung they muling just pagkabuhay. enjoy this world. Kaya nagsasaya lang sila sa mundong ito. Yeah. That's why we have to think there is a resurrection. Kaya kailangan po nating isipin, mayroong muling pagkabuhay. This world on the earth is not the end. Na yung buhay sa mundong ito, hindi po dito magtatapos. There is a real life after death. Right? Merong tunay na buhay pagkatapos ng kamatayan. It's eternal life. Yan ay walang hanggang It's buhay. much more important. Mas Right? mahalaga po iyon. Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter 11, 11 verse 9. verse 9. Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa paghukom. Especially says for the youth, young men. Lalong higit, sinasabi po ito sa mga kabataan po. But actually, it can apply not only to young men but also all the people. Pero may apply po ito hindi lamang sa kabataan kundi sa lahat ng mga tao. Is that right? Enjoy your life. Sinasabi po dito, magsaya ka sa iyong buhay. You can live according to your own way, Pwede kang mabuhay ayon sa iyong sariling paraan, according to your heart. ayon sa iyong puso. Yeah. It's your decision. Yan naman yung pagpapasya mo. Yeah. But Subalit, is that right? Know that for all this, God will bring you into judgment. alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadaling ka ng Diyos sa paghukom. Yeah. Your life is yours, right? Sa iyo naman yung buhay mo. Yeah. It's your freedom, right? Yan yung kalayaan mo. Yeah. You can live according to your own way, your own heart. Pwede kang mabuhay ayon sa iyong paraan at sa iyong sariling puso. But one thing, remember, Pero isang bagay yung alalahanin mo. God will judge you according to what you have done. Dadaling ka ng Diyos
Hatulan ka ng Diyos sa anumang bagay na iyong ginawa. There is a life, real life after death. Meron pong totoong buhay pagkatapos ng kamatayan. That's a real life. Yan po yung totoong That's buhay. a much more important Yan life. po yung mas mahalagang buhay We shouldn't forget. na dapat natin hindi kalimutan. You know, the Moses, he could be the king of Egypt, right? Nalalaman po natin na si Moises, siya'y pwedeng maging hari sa Ehipto. At that time, Egypt was the greatest, strongest country in the world. Sa panahong iyon, dakila at pinakamakapangyarihang bansa yung Ehipto. If he become king, right? He could do whatever he want, right? Kung siya'y magiging hari po, magagawa niya yung kanyang gustong gawin. He could enjoy this world, right? Pwede siyang magsaya sa mundong ito. But he give up. Subalit, isinuko niya po ito. Why? Bakit po? Hebrew chapter 11. Hebreo Kapitulo 11, Hebrew chapter 11, 24. 11:24. Chapter 11, 24 hanggang 26. Verse 24 hanggang verse 26 po. 24 hanggang 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. It says about faith. Okay? Sinasabi po dito yung tungkol sa pananampalataya. What faith Moses had? Anong pananampalatayang mayroon si Moises? He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon. And 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Na pinili pang mapasama sa kapayan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. If he stay in Egypt, right, he could become the king of Egypt. Kung siya'y mananatili sa Ehipto, pwede siyang maging hari sa Ehipto. He could have a lot of pleasure in this world. Pwede siyang magkaroon ng kalayawan sa mundong ito. But he chose the affliction with the people of God, right? Pero pinili niya po yung mapasama sa kapayan ng bayan ng Diyos. He led the Israelites to Canaan. Pinatnubayan niya po yung mga Israelita sa Kanaan. What was the life in the wilderness? Ano po ba yung buhay sa Kanaan, sa ilang? How difficult life in the wilderness, right? Gaano kahirap po yung buhay sa ilang? Compare with the life in the palace in Egypt, it's a much more difficult life, right? Kumpara sa buhay sa palasyo sa Ehipto, mas mahirap yung buhay sa ilang. But it said, Pero sinabi niya po, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Na pinili pang mapasama sa kapayan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Passing pleasure of sin. Pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. He stay in Egypt, he relate with the passing pleasure of sin. Mananatili siya sa Ehipto na may pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. That's why he gave up. Kaya nga po isinuko niya ito. And 26, for the reason, for he looked to the reward. At ang dahilan po sa verse 26, kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Gantimpala. You know gantimpala? Alam niyo po ba yung gantimpala? This reward is an eternal reward. Ang gantimpalang ito, walang hanggang gantimpala. He looked to the eternal reward, right? Pinagtutuunan niya po yung walang hanggang gantimpala. He sought eternal thing, eternal. Ang hinahanap niya po yung walang hanggang bagay. That's why he overcame the pleasure in this world, right? Kaya napagtagumpayan niya po yung kalayawan ng kasalibutang ito. Maybe the pleasure in this world can be very sweet, right? Marahil po, yung kalayawan ng mundong ito, maaaring maging matamis. Our flesh want to enjoy the pleasure in this world, right? Yung laman natin gustong magsaya ng kalayawan sa mundong ito. But our Christian life, right, can be very difficult. Pero yung ating pamumuhay Kristiyano, maaaring maging mahirap. We have to sacrifice many things. Kailangan nating isakripisyo yung maraming We bagay. have to endure many suffering. Kailangan nating magtiis ng maraming kahirapan. It's not easy, right? Hindi po yun madali. Tama po ba?
But we have to think, eternal thing. Subalit, kailangan po nating isipin walang hanggang bagay. We have to think eternal reward. Kailangan nating isipin walang hanggang gantimpala. Then, we can overcome the pleasure in this world. Kung gayon, mapagtatagumpayan natin yung kalayawan sa mundong ito. So we check ourselves whether we love the pleasure in this world more than love God. Kaya siyasatin po natin yung ating mga sarili kung iniibig ba natin yung kasiyahan sa sanlibutan ito o ang Diyos. What you more love? Ano po yung higit mong iniibig? Pleasure in this world, our Lord. Kalayawan sa mundong ito o ang ating Panginoon? Let's go back, 2 Timothy. Balikan po natin, 2 Timoteo. Chapter 3, verse 4. Chapter 3, verse 4. Tapos, chapter 4, verse 5. Let's go to verse 5. Tapos na po tayo ng verse 4. Punta tayo sa verse 5. Having a form of godliness, but denying its power. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. It means we can have a form of godliness. Ibig sabihin, pwede tayong magkaroon ng anyo ng kabanalan. It means, we are holy. Ibig sabihin, tayo ay parang banal. We can pretend we are holy. Na pwede tayong magkunwaring tayo ay banal. But deny its power. Pero tinatanggihan ng kapangyarihan ito. It means actual our life is not holy. Actual our life is not holy. Actual, real our life is not holy. Yung ating totoong buhay po, hindi banal. It's a pretending. Yan po yung pagkukunwari. We are be holy. Tayo ay mukhang banal lamang. We just have a form of godliness. May anyo lang tayo ng But kabanalan. our real life is not holy. Pero yung totoong buhay talaga natin, hindi banal. It is a core, simple word, hypocrite. Tinatawag po ito sa mas madaling salita, ipokrito. Hypocrite, right? You know, hypocrite. Alam niyo po, It's mapagkunwari. the life of a hypocrite. Yan po yung buhay ng pagkukunwari. We think about hypocrite. Pag-isipan po natin yung pagkukunwari. In the Bible, there are representative person who are hypocrite. Sa Biblia po, meron pong taong kinatawan ng pagkukunwari. Do you know who are they? Kilala niyo po ba kung sino sila? Maybe they are mentioned so many times in the Bible. Marahil sila ay nabanggit ng maraming beses sa They Biblia. are representative person. Sila po yung mga taong kinatawan. Let's open Luke chapter 12. Puntahan natin Lucas Kapitulo 12. Luke 12 verse 1. Lucas chapter 12 verse 1. Luke 12 verse 1. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Samantala, nang magkatipon ang libu-libong tao, na anupat sila'y nagkakatapakan na sa isa't isa, nagpasimula siyang magsalita muna sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sila bitlora ng mga pariseyo na ito'y pagkukunwari. Maybe you know who are they, right? Marahil kilala niyo po kung sino sila. Pharisees, right? Mga pariseyo. That's why Jesus said, beware of the leaven of the Pharisees. Kasi sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lebedora ng mga pariseyo na ito'y pagkukunwari. What's the leaven of the Pharisees? Ano po yung lebedora ng mga pariseyo? Which is a hypocrite. Na ito'y pagkukunwari. Hypocrite. Why they are hypocrite? Bakit sila nagkukunwari? Matthew 23. Mateo chapter 23. Matthew 23. Verse 27 and 28. Verse 27 hanggang 28 po. 23, Matthew 23, 27 and 28. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kahabag-habag kayo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Gayon din naman kayo, na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan.
It said, scribes and Pharisees, hypocrites, Sinabi po dito yung mga eskriba at pariseo, mapapagkunwari. you are like a whitewashed tomb, which inside indeed appear beautiful outwardly. Indeed appear beautiful outwardly. Na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno. Yeah, the whitewashed tomb, if you look at right, whitewashed tomb, right, outside, looks clean, looks beautiful. Kaya yung libingan po, di ba, magandang tingnan sa labas. Yeah. But inside, full of dead men's bone and all uncleanness. Pero sa loob po, ay puno ng mga buto ng mga patay at lahat ng uri ng karumihan. Tama po ba? Yeah. Dear life, the life of a Pharisee was like that. Yung buhay po ng mga pariseo ay katulad po nito. Verse 28, you also outwardly appear righteous to men. Gayun din naman kayo na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao. It's important, outwardly. Ang malabuti, nasa labas. Outwardly appear righteous to men. Na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao. Hindi Diyos, right? Hindi ng Diyos. Kundi tao. But inside, you are full of hypocrisy and lawlessness. Ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Right? Inside, different, right? Iba po yung nasa loob. Outside looks good, looks clean. Sa labas, mukhang malinis, mukhang But manda. inside, still dirty. Pero sa loob, marumi pa rin Right? po. It's a hypocrite, right? Yan po yung pagkukunwari. So, after salvation, of course, even though we got the salvation, we still have a sinful nature. Pagkatapos ng kaligtasan, siyempre po, meron pa rin po tayong likas na pagkamakasalanan. That's why we cannot overcome our sinful nature immediately. Kaya hindi natin agad na madadaig yung ating likas na pagkamakasalanan. But even though it takes time, we have to overcome gradually. Pero kahit na ito'y aabot ng panahon, kailangan natin itong madaig ng paunti-unti. Yeah. If not, we can learn our Christian life in church. Dahil kung hindi, matututunan natin yung ating buhay sa church. You can come to church. Napupunta ka lang sa church. You can listen to the sermon. Makikinig ka ng sermon. You can learn. You can read the Bible. Na makapagbabasa ka ng Biblia. You can pray to God. Na makakapanalangin You ka sa can have Diyos. a fellowship. Na magkaroon ka ng fellowship. You can have evangelism. Magkaroon ka ng You evangelism. can do it by learning in church. Magagawa mo yan dahil natuto ka sa church. But inside, Pero sa loob, no change. walang pagbabago. Your life, you don't live a godly life. Hindi ka nabubuhay na may kabanalan. Then it can become hypocrite. Kung Right? gayon, ito po ay nagiging mapagkunwari. After salvation, you have to forsake the sin you did before you got the salvation. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan muna pong talikuran yung mga kasalanang ginagawa mo bago ka naligtas. When we get the salvation, we know, right? Even though we have a sin again, we don't need to go to hell, right? Di ba po nang magkaroon tayo ng kaligtasan, nalalaman natin na kahit magagawa tayo ulit ng kasalanan, Because all hindi na tayo our mapunta sins sa were impyerno. forgiven by eternal redemption of Jesus. Dahil yung lahat nating kasalanan po yung pinatawad na ng walang katubusan ng dugo ni Jesus. But it doesn't mean it's okay we continue sin. Pero Right? hindi ito nangangahulugan na ayos lang na magpatuloy tayo sa After salvation, pagkakasala. we have to stop sin, right? Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan natin tumigil sa pagkakasala. Especially if we have a sin before get the salvation, we have to forsake it as soon as possible. Lalo na kung meron tayong kasalanan bago tayo maligtas, kailangan natin itong agad na talikuran pagkatapos maligtas. But you continue hold on the sin you commit before, Pero patuloy mo pa rin pinangahawakan yung kasalanan ginnagawa mo bago ka and just so maligtas you live a church life, at nabubuhay ka sa buhay sa church. then you become hypocrite, Kung gayon, ikaw po'y naging mapagkunwari, like the parish. katulad ng mga pariseyo. So, sometimes, right, the Christian, their life is different in church, in the house. Kaya nga po minsan yung mga Kristiyano, iba yung kanilang buhay sa loob ng bahay at sa loob ng sa church. In church, it looks good, looks clean, looks holy, right? Sa loob ng church, parang maayos, parang banal. But in the house, same life like before. Pero sa loob ng bahay, pareho pa rin yung pamumuhay gaya ng No any dati. change. Walang anumang pagbabago. It's a hypocrite, right? Yan po yung pagkukunwari. That's why if you don't change your life in
your place, your house, your family will not admit your faith. Kaya kung hindi mo babaguhin ang iyong pamumuhay sa loob ng iyong bahay, hindi po tatanggapin ng iyong pamilya yung pananampalataya mo. You say that, right? I'm saved. Sinasabi mo, ligtas ako. I became children of God. Ako ay naging anak ng Diyos. That's why you try to evangelize your family. Kaya sinusubukan mong i-evangelize ang iyong But kapamilya. your side, they will ignore you. Pero para sa kanila, tatanggihan ka nila. Oh, I cannot see any you're changing. Wala akong nakikitang pagbabago sa iyo. You still continue sin like before. Patuloy ka pa rin sa pagkakasala gaya ng dati. Right? How can you evangelize them, right? Kung gayon, paano mo sila may evangelize? That's why if we show hypocrite to other, it's a critical thing in our evangelism. Kaya kung tayo magpapakita ng pagkukunwari sa ibang tao, critical na bagay ito sa evangelism. We have to be same in church, in the house. Kailangan nating maging pareho sa loob ng bahay at sa loob ng Or church. in the school, or in your workplace. O kaya sa school o sa lugar na pinagtatrabahuan. Then we can avoid the hypocrite, right? Kung gayon, may iwasan mo po yung pagkukunwari. And we can have a hypocrite for God also. At pwede din tayong magkaroon ng pagkukunwari sa Diyos. Hypocrite, it also means our heart far from the Lord. Yung pagkukunwari, ibig sabihin po yung ating puso ay malayo sa Diyos. Mark chapter 7. Marcos chapter 7. Israelite was like that. Ganito po yung mga Israelita. Mark chapter 7, verse 6. Verse 6 po. Mark 7, verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya sa kanila, tama ang mapahayag ni Esaias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat, ginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Prophet Isaiah prophesies, right? Pirpresiya po ni Propeta Isaias, You are hypocrite. kayo ay mapagkunwari. Why? Bakit po? These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. It's a hypocrite. Yan po yung pagkukunwari. We can be like this, right? Pwede tayong maging tulad po nito. Our lip can honor the Lord, Yung ating mga labi ay magpupuri sa Diyos, but our heart far from the Lord. pero yung puso natin malayo sa Panginoon. It's a hypocrite. Yan po yung pagkukunwari. Today is a Sunday, right? Ngayon po ay araw ng linggo, tama po ba? That's why I'm so glad today our brothers and sisters, many brothers and sisters come to church. Kaya masaya po ako na yung marami nating brothers and sisters ay pumunta sa church. That's really good. Opo, talagang napakabuti po nito. God really wants. At ito yung pinakagusto ng Diyos. But there is a more important thing. Pero mas mahalagang bagay po dito. What's more important? Ano po yung mas mahalaga? The more important thing is your heart. Ang mas mahalagang bagay dito ang iyong puso. It's possible, right? You can come to church, your body, you can come here, right? Posible po na yung katawan mo ay nandito. But also it's possible your heart is not here. Pero posible din na yung puso mo wala dito. Your heart, it's possible your heart is still in your house. Maaaring ang puso mo nasa bahay mo pa rin. Or you have a scheduled afternoon, some O kaya travel. may gagawin ka sa hapon. You have some appointment afternoon. O kaya meron kang gagawin po sa hapon. That's why even now you are here, your heart is afternoon appointment. Kaya kahit na ngayon ay nandito ka, yung puso mo nandun sa appointment mo. When sermon finish, I will go someplace. Pagkatapos nito, pupunta ako sa lugar na yun. I will meet some person. May tatagpuin akong tao. You think about it, right? Kaya iniisip mo yung tungkol dito, di ba? It means your body is here, Ibig sabihin yung katawan mo nandito, so your heart is other place. pero yung puso mo nasa ibang lugar. It's a hypocrisy. Yan po yung pagkukunwari. Your heart is far from me, the Lord said. Sinasabi ng Panginoon, yung puso mo malayo sa akin. You have to know, our heart is really special. Kailangan nyo pong malaman, special po yung ating puso. We cannot see heart, right? Hindi po natin nakikita yung puso, tama po ba? Tama? But meron heart, meron puso.
Tama? Yeah. It's possible. Your heart can go any place. Kaya posible po na yung puso mo pwedeng pumunta sa ibang mga lugar. Our body cannot go any place, right? Yung katawan natin hindi mapupunta sa iba't ibang lugar. Our body is restricted. Dahil yung ating katawan po ay napipigilan Restricted by this physical world, right? ng physical na ito po. Tama? You cannot go to Manila after 1 minute, right? Hindi ka pwedeng pumunta sa Manila pagkatapos ng isang minuto. This time your body cannot be in Manila, right? Ngayon yung katawan mo hindi pwedeng nasa Manila. But our heart is possible. Pero yung puso natin pwede po. Your heart can be in Manila. Pwede yung puso mo nasa Manila. Even your heart can be Mindanao. Yung puso mo pwedeng nasa Mindanao din po. Even it's so far, right? Kahit malayo po yun. Yeah, our heart is like that. Ganun po yung puso natin. That's why it's possible your heart is not here. Kaya posible din po na yung puso mo wala dito. Even though you listen to the sermon, your heart is not in the Word of God. Kahit na nakikinig ka ng sermon, yung puso mo wala sa salita ng Diyos. It's a hypocrite. Yan po ang pagkukunwari. That's why, God wants our heart. Kaya nga po, alam niyo po, ang gusto ng Diyos yung puso natin. Yeah, Kawikaan chapter 23. Kawikaan, Kapitulo 23. 23, verse 26. Sa verse 26 po. 23, 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay, at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. That's why the Lord said, My son, give me your heart. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Our Lord wanted. Ito yung nais ng Panginoon. My son, give me your heart. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. God wants your heart. Nais ng Diyos ang iyong puso. Maybe it's possible, right? Some brethren cannot come today because of sobrang sakit. At maring posible po na may mga kapatid na hindi po nakarating ngayon dahil meron talaga silang sakit. Right? But they want to come to church. Pero gusto talaga nilang pumunta sa church. Right? Then it's possible, right? Even though their body cannot come here, their heart is here, right? Kaya posible din po na kahit nawala yung katawan nila dito, yung puso naman nila nandito pa rin po. Tama? It's possible, right? Posible po yun. Tama God po. wants it. Ito po yung nais ng Diyos sa atin. That's why, right? It's possible, right? We cannot see heart, but it's possible. We give a heart. Give a heart. Kaya Right? kahit hindi natin nakikita yung puso, pero posible po na ibigay natin yung puso. Tama? We can give a heart, right? Kaya pwede natin ibigay ang puso. It's possible. Posible po ito. That's why God asks her, give her your heart. Kaya hinihingi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Yeah. So, if this time you listen to the word of God with your heart, yeah, you are not far from the Lord. Kaya kung sa oras na ito nakikinig ka ng salita ng Diyos ng iyong buong puso, ang puso mo hindi po malayo sa Diyos. Because when you near the word, you can near the Lord. Dahil kapag malapit ka sa salita, mas malapit ka sa Panginoon. So, I hope your heart is here this time. Kaya umasa po ko ng iyong puso ay nandito sa oras na ito. I hope your heart is in the word of God. Umasa po ko ng inyong puso ay nasa salita ng Diyos. If not, God will say you are hypocrite. Dahil kung hindi, sasabihin po ng Diyos sa inyo, mapagkunwari. Because your heart is far from the Lord. Dahil ang iyong puso ay malayo sa Panginoon. And also, we need to be careful not to be hypocrite when we do charitable deed. At kailangan din nating maging maingat na huwag tayong maging mapagkunwari kapag meron tayong ginagawang kabanalan. Matthew chapter 6. Mateo chapter 6. Matthew 6, verse 1 and 2. Chapter 6, verse 1 hanggang 2. Matthew 6, verse 1 and 2. Okay. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya, kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo
gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yeah, verse 1 said, Take heed that you do not do your charitable deed before men to be seen by them. Sinabi ng verse 1 po, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sometimes we are doing charitable deeds, right? Minsan ginagawa po natin yung mga kabanalan, But if we do charitable deeds before men to be seen by them, it can be hypocrite. pero kung gumagawa tayo ng kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila, ito po ay pagkukunwari. We have to do charitable deeds before God, Kailangan natin gawin yung kabanalan sa harap ng Diyos. not to be seen by men. Hindi upang makita ng tao. But what's our nature? Pero ano po ba yung ating likas? Our nature, more focus on man's eye than God's eye. Yung likas ng natin, masigit nakatuon sa pagtingin ng tao kaysa pagtingin ng Diyos. Tama po ba? When somebody look at you, you do more diligently do charitable deed, right? Di ba po kapag may nakatingin sa'yo, mas ginagawa mo ng may pagsisikat ang kabanalan. But nobody look at you, Pero kapag walang nakatingin sa'yo, you don't do like that, right? hindi mo yun ginagawa. It's a hypocrite, right? Yan po ay pagkukunwari. It means you are doing charitable deed before man, Ibig sabihin, ginagawa mo yung kabanalan sa harap ng mga tao to be seen by them. upang makita nila. Verse 2, when you do a charitable deed, do not sound the trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogue and in the street. Kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo gaya ng ginagawa ng mga pagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan. Why, when do charitable deed, sound the trumpet? Bakit po ginagawa nila yung paglilimos po na nagpapatunog ng trumpeta? Why trumpet? Blow trumpet. Bakit kanilang hinihipan po yung trumpeta? Nagpapatunog. It means, they want to show to others, right? Ibig sabihin, gusto nilang ipakita sa mga tao. Oh, I'm doing charitable deed. Oh, ginagawa ko yung kabanalan. Trumpet. Kaya tumutunog po yung trumpeta. Look at me. Look at me. Tingnan ninyo ako. I'm doing charitable deed. Ginagawa ko yung kabanalan. Look at me. Tingnan ninyo ako. Right? Tama po ba? Yeah, like that. Kaya ganito po. But it's a hypocrite, right? Pero ito po yung pagkukunwari. That's why doing charitable deed, synagogue, and in the street, that where the many people can see where, right? Kaya ginagawa ng mga pagkunwari sa mga sinagoga upang makita ito ng mga tao. That's why it's better when we do charitable deed, secretly. Kaya mas mabuti po na gumawa tayo ng kabanalan po ng lihim. When nobody knows, Kung gayon walang nakakaalam. then we can avoid the hypocrite, right? Kung gayon maiiwasan po natin yung pagkukunwari. The reason why they do like that, Ang dahilan kung bakit ginagawa po nila iyon, they may have a glory from men, right? upang papurihan sila ng mga tao. They want to get the praise from the other men. Gusto nilang makakuha ng papuri mula sa ibang tao. That's why if we do charitable deed like this, it's a hypocrite. Kaya kung ginagawa po natin yung kabanalan katulad nito, tayo po'y pagkukunwari. So whether somebody look at or not, we have to do charitable deed before God. Kaya kung may nakatingin man o wala, kailangan natin gawin yung kabanalan sa harapan ng Diyos. Don't try to reveal your charitable deed. Huwag mo subukang ihayag ang iyong kabanalan. Even though you don't reveal your charitable deed, God knows everything, right? Kahit na hindi mo ihayag yung kabanalan mo, alam ng Diyos ang lahat ng And God bagay. will give a reward. At ang Diyos yung magbibigay ng gantimpala. And also we need to be careful, hypocrite, when we pray also. At kailangan din nating maging maingat sa pagkunwari sa ating pananalangin. Matthew chapter 6, verse 5. Mateo chapter 6 verse 5. Verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yeah.
When you pray, you shall not be like the hypocrites. Kapag kayo nanalangin, huwag kayong maging tulad sa mga pagkunwari. Yeah, for they love to pray, standing in the synagogues and on the corner of the street. Sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan. In old time, usually Israelite, when they prayed, they pray by standing. Sa panahong iyon po, yung mga Israelita, kapag nananalangin po sila, nakatayo po sila. And usually they pray by raise hand. At kadalasan nanalangin silang nakataas po yung kamay. Yeah, pray like this. Katulad po nito, nanalangin sila. But they want to pray standing in the synagogue and on the corner of the street. Pero nananalangin po silang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga lansangan. In Korean translate, the corner of the Gray Street, Sinasabi po ito sa Korean translate, panulukan ng malaking lansangan. Synagogue and Gray Street, there are many people, right? Sa sinagoga at sa malaking lansangan, mayroong maraming tao. Why they pray like that? Bakit ganun po sila nananalangin? It also said that they may be seen by men. Sinabi po dito upang makita sila ng mga tao. What's the purpose of prayer? Ano yung layunin ba ng panalangin? Right? We pray before God, right? Nananalangin tayo sa harapan ng Diyos, tama We ba? pray to God. Nananalangin sa Diyos. We don't pray to men, Hindi tayo right? nananalangin sa tao. But why they want? They are seen by men. Pero bakit gusto nilang makita ng tao? Yeah. They push themselves. Dahil pinagmamalaki nila yung kanilang I sarili. pray like this. Ako ay nananalangin katulad nito. Look at me. Tingnan ninyo ako. It's a hypocrite, right? Yan po ay pagkukunwari. That's why verse 6 said how we have to pray. Kaya sinasabi ng verse 6 kung paano po tayo mananalangin. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit kapag ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Is that right? When you pray, go your room. Sinabi dito, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. And is that right? Shut your door. Sinabi, isara mo ang iyong pinto. Yeah. Pray to your Father who is in the secret place. Manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Right? We have to pray to God who is in secret place. Kailangan nating manalangin sa Diyos na nasa lihim. And your Father who sees in secret will reward you openly. At Right? ang iyong ama na nakakita ng mga lihim, gagantimpalaan ka. Then God will answer your prayer. At tutugunan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Yeah, this is the right prayer, right? Ito po yung tamang pananalangin. And the prayer, hypocrite prayer, Luke chapter 20. At ang mapagkunwaring panalangin po, Lucas chapter 20, Luke 20, 47. verse 47. Luke 20, 47. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nilalamon nila ang mga bahay ng mga balo at sa pagkukunwari ay nananalangin sila ng mahaba. Sila ay tatanggap ng lalong malaking kahatulan. For pretense, make a long prayer. At sa pagkukunwari ay nananalangin sila ng mahaba. Why they do long prayer? Bakit ginagawa po nila yung mahabang It's pananalangin? also to be seen by men. Upang makita din po ng tao. Yeah. They think when they have a long prayer, people admire them. Sa tingin po nila, kapag nanalangin sila ng mahaba, hahangaan sila ng mga tao. That's why sometimes we pray by using very special words, splendid words. Kaya minsan gumagamit po ng panalangin na mabulaklak na panalangin. God doesn't want it. God wants sincere, just sincere your prayer. Ang gusto ng Diyos yung tapat at sincero mong panalangin. Sometimes our prayer can be just like the custom prayer. Minsan po yung ating panalangin, pwedeng maging nakakaugalian na panalangin na But lang. in prayer, know our heart. Yung sa ating panalangin, wala yung ating puso. Like a routine prayer. Yung parang nakakaugalian na lang po. Of course, we need a routine. We need to pray Siyempre, kailangan nating ugaliing manalangin.
before meal we pray, right? Bago kumain, nananalangin tayo. Or when we get up, we pray. O kaya pagkagising natin, nananalangin tayo. Before we sleep, we pray. Bago tayo matulog, Right? nananalangin It's a tayo. routine prayer, Yan right? po yung ugaliing pananalangin. But the more important thing, we have to put there our heart. Pero ang malagang bagay, kailangan nating ilagak yung ating puso Yeah. doon. You need to have a sincere prayer. Kailangan natin magkaroon ng sinserong panalangin. Awit 145. Awit 145. Awit 145. 18. Verse 18 po. 145, 18. Okay. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Yeah. The Lord is near to all who call upon Him, right? Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. When we call upon, Kailan po tayo nananawagan? call upon is a little bit different from just a simple prayer, right? Yung pananawagan po, iba po ito sa ating simpleng pananalangin. Usually we call upon when we put complete our heart, right? Kadalasan po tayo ay nananawagan kapag ibinibigay natin yung ating buong puso. Yeah. To all who call upon Him in truth. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. God wants this prayer, right? Ito yung nais ng Diyos na panalangin. Then we don't have a hypocrite prayer. Kung gayon, hindi tayo magkakaroon ng pagkukunwaring panalangin. If not, our prayer will be hypocrite also. Dahil kung hindi, magiging mapagkunwari yung panalangin po natin. Matthew chapter 6 Mateo chapter 6, and verse 16. sa verse 16 I po. think about verse 16. Matthew 6, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Here said, when you fast, do not be like the hypocrites. Sinasabi dito, kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong mapagkunwari. You know what's the fast, right? Alam niyo po ba yung pag-aayuno? Fast don't eat any food, right? Yung pag-aayuno, hindi kumakain ng pagkain. Sometimes in the Bible also, right, for the special purpose, right, they do fast. Minsan po, sa Biblia po, para sa espesyal na layunin, ginagawa nila yung pag-aayuno. For the special prayer, they don't need anything, right? Para sa espesyal na pananalangin, hindi sila kumakain. Before important thing, they don't eat, right? Bago yung mahalagang bagay, hindi sila And kumakain. they focus on prayer, right? At nakatuon lang sila sa pananalangin. That's why there is a fast. Kaya nga po merong pag-aayuno. But it also can be hypocrite. Pero ito rin po ay maaaring maging mapagkunwari. With a sad countenance. Na merong mukhang mapanglaw. They disfigure their face, then they may appear to man to be fasting. Sapagkat pinasasama nila ang kanilang mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Because they also want to appear to others, right? Kaya gusto din nilang magpakita sa ibang mga tao. I'm doing fast. Ginagawa ko yung pag-aayuno. They want some compassion to others. Gusto nilang magpahayag sa ibang mga tao. That's why if we don't eat food for a long time, right? Usually we don't have a good countenance, right? Kaya kung sa mahabang oras hindi tayo kakain, hindi po maganda yung ating pagmumukha. Right? Tama po ba? But here, more exaggerate. Pero dito po, pinasasama nila yung kanilang mukha. But even have a strength express. Pero kahit may lakas sila, ganito yung kanilang ipinapahayag. I almost die. 19 yan? Why they react do like that? Bakit nila ginagawa yung ganun po? They want to be seen by others. Gusto nilang makita sila ng ibang tao. They want some compassion to them, right? Gusto nilang magpahayag mula sa Or they kanila. expect some help to them. O kaya inaasahan nila yung tulong mula sa kanila. It's a hypocrite. Yan po yung pagkukunwari. Yeah. Faster, we can apply to our Christian life. Dito po yung pag-aayuno, pwedeng ma-apply po sa ating Kristiyanong pamumuhay. Doing fasting also mean we suffer a lot of affliction in our life, right? Yung pag-aayuno, tayo din po yung nagdusa ng maraming kahirapan sa ating buhay. Then, we also want somebody can know my affliction. Kung gayon, gusto din natin,
na mayroong makaalam ng ating kalagayan. I'm very difficult situation. Ako'y nasa mahirap na kalagayan. Please know my situation. Pakiusap, alamin mo yung They kalagayan expect ko. compassion from other, right? Inaasahan po nila na sila'y tutulungan ng That's why iba. sometimes they exaggerate their affliction more greatly. Kaya pinapalala po nila yung mas malala yung kanilang kalagayan. That's why they always, I'm so difficult life. Kaya palagi sila, nasa mahirap ako. They, when meet somebody, I'm so difficult. Kapag kaharap nila ibang tao, nasa mahirap na kalagayan ako. Right? Tama po ba? Want to show, right, my difficulty to others. Gusto nilang magpakita ng kanilang kahirapan sa ibang mga tao. We don't need to do like that. Hindi po natin kailangan gawin yung ganun. God knows. God knows. Dahil alam ng Diyos po. We need to ask help from God. Kailangan nating humingi ng tulong If sa we are in Diyos difficult situation. kung tayo po'y nasa kahirapan. Awit 146. Awit 146. Awit 146. Verse 3. Verse 3 po. Verse 3 hanggang 5. Verse 3 hanggang 5. 3 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa mga anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklolo niya ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Yeah. Verse 3, right? Do not put your trust in princess, nor in a son of a man in whom there is no help. Verse 3 po, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Here in princess is the one who has a power, ability. Dito po yung pinuno, ito po yung may kapangyarihan, may abilidad. That's why when you have some problem, difficulty, right? You seek somebody who can help you, right? Kaya kapag nasa kahirapan kayo, humahanap kayo ng tao makakatulong sa inyo. Tama po ba? But if you expect help from somebody, you will be disappointed. Pero kung kayo po iaasa ng tulong mula sa ibang tao, madidismaya ka lang po. Yeah, they cannot be real your help. Hindi po sila magiging tulay mong katulong. Verse 5, happy is he who has the God of Jacob for his help. Sa verse 5, maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob. Yeah, God should be our help. Diyos po yung dapat nating katulong. So, yeah, God knows everything, right? At nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. So, don't try to reveal your difficulty, affliction to others too much. Kaya wag mong sobrang ihayag ang iyong kahirapan sa ibang mga tao. God knows all your situation. Dahil nalalaman ng Diyos ang lahat mong kalagayan. He will help you. Tutulungan ka ng Diyos. If not, right, it can be also hypocrite. Right? Dahil kung hindi po, tayo din po yung magiging mapagkunwari. And also, we need to be careful not to hypocrite in discerning our time. At kailangan din nating huwag maging mapagkunwari sa pagkaalam sa ating oras, sa ating panahon. Luke 12. Lucas Kapitulo 12. Luke 12. Verse 56. Sa verse 56 po. Luke 12, 56. 56. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Kayong mga mapagkunwari, marunong kayong magbigay ng kahulugan sa anyo ng lupa at ng langit. Subalit, bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasulukuyang panahon? Hypocrite, you can discern the face of the sky and of the earth. Kayong mga mapagkunwari, marunong kayong magbigay ng kahulugan sa anyo ng lupa at ng langit. But, how is it you do not discern this time? Subalit, bakit kayo na hindi nyo nakikilala yung ating kasulukuyang At the panahon? time of Jesus, many Jews, they could discern the weather. Sa panahon ni Jesus po, maraming mga Hudyo po yung nakakaalam, marunong tumingin ng kahulugan ng anyo ng langit at lupa. Yeah, that's why by looking at the sky, they could know what will be the weather. Kaya sa pagtingin lamang sa ulap, malalaman na nila kung ano po yung magiging panahon. They could discern. Nakikilala po nila yun. But they couldn't discern what's their time. Pero hindi po nila magawang makilala kung ano yung kanilang panahon. Jesus, the Messiah, whom they wait, finally came. Si Jesus na yung siyang Mesiya na kanilang hinihintay ay dumating na po. Right? Tama po ba? But they
couldn't know Jesus. Pero hindi po nila nakilala si Jesus. They couldn't discern their time, right? Hindi po nila nakilala yung kanilang kasulukuyang panahon. Yeah, we know what's our time. Nalalaman po natin yung kung ano yung ating panahon. 2,000 years ago, Jesus came to this world, right? 2,000 taon na yung nakalipas na parito si Jesus sa libutan. He was a sacrifice on the cross. Siya po'y inihandog doon sa krus. He accomplished the salvation. Isinakatuparan niya po yung And kaligtasan. he was resurrected. At siya'y muling And binuhay. he ascended to heaven, At right? umakyat po siya sa langit. Tama po ba? When he ascended to heaven, he promised, Sa pag-akyat niya sa langit, nangako po siya, I will come again. ako ay muling babalik. I will bring you. Kukunin ko kayo. But it's our time, right? Pero yan po yung sa ating panahon. Tama ba? Because all the sign of the end of age were already prepared. Dahil lahat ng mga tanda sa katapusan ng panahon, lahat naganap na po. Our time, Israel was completely restored. Sa ating panahon, yung Israel po, ganap na pong nakabalik. And what Jesus said about the end of age, sign of the end of age already were fulfilled. At sa mga sinabi ni Jesus sa tanda ng katapusan ng panahon, lahat nangyari na po. Yeah. We know what's our time. At malalaman na po natin kung ano yung ating panahon. But if we know our time, what should be our Christian life? Pero kung nalalaman natin yung ating panahon, ano po ba yung dapat nating maging buhay Kristiyano? Our Christian life should be the life that prepares second coming of Jesus. Yung ating buhay Kristiyano ay dapat na maging paghahanda para sa pagdating ng ikalawang darating na How about Jesus. your Christian life? Pero paano po yung inyong buhay Your Kristiyano? Christian life really prepares second coming of Jesus? Ang inyong bang Kristiyanong pamumuhay ay paghahanda pa talaga sa pagdarating ng Or ikalawang? you just focus on your physical life? O nakatuon na lamang po kayo sa inyong physical na buhay? If so, it's a hypocrite also. Kung gayon, yan din po ay pagkukunwari. You don't really believe our time is the second coming of Jesus is really near. Hindi ka talaga naniniwala na yung ating sa huling araw ay darating ang darating si Jesus. You can say that our time is the end of the age. Yeah. Pwede mong sabihin na yung ating panahon malapit na. Our time, Jesus' second coming is really near. Sa ating panahon, malapit na yung ikalawang pagdating ni Jesus. For your life, Pero yung buhay mo, more focus on this world. nakatuon na lang sa sanlibutan. Your life don't have a heart to evangelize your family. Yung puso mo, ay walang puso na mag-evangelize sa iyong pamilya. So you say, Jesus' second coming is near. Pero sinasabi mo, malapit na yung ikalawang pagdating ni Jesus. It's a hypocrite, right? Yan po ay pagkukunwari. You deny Jesus' second coming is near. Itinatanggi mo na yung ikalawang pagdating ni Jesus ay malapit na po. We shouldn't be hypocrite in discerning our time. Kaya dapat na huwag tayong maging mapagkunwari sa pagkilala sa ating panahon. Usually we become hypocrite when we fear men. Kadalasan po, nagiging mapagkunwari tayo kapag tayo ay may takot sa tao. John chapter 12. Juan Kapitulo 12. John chapter 12, 42 and 43. 1 chapter 12 verse 42 hanggang 43. 12, 42 and 43. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming sumampalataya sa kanya, subalit dahil sa takot sa mga Pariseyo ay hindi nila ito ipinahayag, baka sila'y mapalaya sa sinagoga, sapagkat inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Verse 42, right? Among the rulers, many believed in him. Maging sa mga pinuno ay maraming sumampalataya sa kanya. Many rulers believed in Jesus. Maraming mga pinuno yung sumasampalataya kay Jesus. But the problem, because of the Pharisees, they did not confess him. Pero ang problema dahil sa takot sa mga Pariseyo, hindi nila ito pinapahayag. They didn't reveal their faith. Hindi nila inahayag yung kanilang The pananampalataya. reason lest they should be put out of the synagogue. Sapagkat baka sila'y mapalaya sa sinagoga. Because at that time, right, Pharisees didn't allow people believe in Jesus. Dahil sa panahon iyon, yung mga Pariseyo, hindi nila pinapayagan yung mga tao sumampalataya So kay if Jesus. they confess, I believe in Jesus, they will be cast out from the synagogue. Dahil kapag ipinahayag nilang naniniwala sila kay Jesus, mapapalaya sila sa sinagoga. Synagogue is like a community at that time. Community. Yung sinagoga, ito po isang komunidad sa panahon iyon. Community help many things for the people. Yung komunidad, isa po itong komunidad na tumutulong sa maraming tao. For example,
especially in the province, also small the barangay, they have a community, own community. Halimbawa po, lalo sa probinsya, kapag sa isang maliit na barangay, meron silang isang So most komunidad. of their community is made by Catholic. Pero yung isang komunidad nila gawa sa Katoliko. That's why whenever there is a funeral, whenever there is a wedding, the community by the Catholic help them, right? Kaya kapag merong kasal o mayroong libing, yung community na ito na Katoliko, sila yung tumutulong. I have a chance to preach the gospel there. Meron po ang pagkakataon na magbahagi ng ebanghelyo doon. They listen to the Bible seminar. Nakinig sila ng Bible seminar. They say they are saved, Sinasabi nilang ligtas po sila. but they fear their community. Pero natakot sila doon sa kanilang community. Oh, Catholic, they don't want a church. Yung Katoliko, ayaw nilang magkaroon ng church. If I reveal my faith, someday, if our family member die, I cannot have a funeral. Kung ipapahayag ko yung pananampalataya ko, balang araw kapag merong namatay sa amin, hindi And magkakaroon ng my libing. children will get married soon, but we cannot be supported by the community. At kalaunan, ikakasal na yung aking anak, baka hindi kami masuportahan. Same situation, right? Parehong sitwasyon po. They fear man. Takot sila sa tao. For they love, verse 43, for they love the praise of a man more than the praise of God. Sapagkat inibig nilang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Yeah, it's a hypocrite, right? Ito po yung pagkukunwari. If we have the true faith, we have to reveal our faith. Kung meron tayong totoong pananampalataya, ihayag natin yung totoong Why we pananampalataya. have to hide our faith? Hindi natin kailangang itago yung pananampalataya. It's a hypocrite, right? Ito po yung pagkukunwari. Di ba po? We shouldn't surrender this word. Huwag tayong sumuko po mula sa We sanlibutan ito. shouldn't compromise with this word Huwag tayong makipagkasundo sa sanlibutan ito. because we have the truth. Dahil meron po tayong katotohanan. Whatever situation we have, we can boldly reveal our faith. Ano mang sitwasyon yung mangyari, pwede nating ihayag yung ating pananampalataya. Don't fear anybody. Huwag kang matakot sa kanino man. Don't fear any situation. Huwag matakot sa anumang If sitwasyon. we fear somebody, some situation, we will become hypocrites. Kung tayo matatakot sa sitwasyon o sa tao, tayo po'y magiging mapagkunwari. But if we only fear God, we can avoid the hypocrite. Pero kung tayo ay takot sa Diyos lamang, maiiwasan po natin yung Our pagkukunwari. Christian life should be the life that fear the Lord. Yung ating Kristiyanong pumuhay dapat na maging buhay na takot sa Panginoon, Don't fear any other thing. na huwag magtakot sa kanino man. So we think about what's the hypocrite in our Christian life. Kaya napag-aralan po natin kung ano po yung pagkukunwari sa ating buhay Kristiyano. We check ourselves whether we are still hypocrite or not. Kasi sa atin natin ang ating sarili kung meron pa rin ba tayong pagkukunwari o wala po. Okay, let's pray together. Tayong pong lahat ay manalangin. Dear most friend, precious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala. thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. We know that our time is Jesus' second coming is really near. Nalalaman po namin na sa aming panahon ngayon, ang ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na po. So let us live our Christian life by preparing second coming of Jesus. Kaya naway mabuhay kami sa aming natitirang buhay na naghahanda sa ikalawang pagdating ni Jesus. Especially to the last Cell Group 6 Bible Seminar, God allowed many early saved. Higit sa lahat, dahil sa nakaraang Cell Group 6 Bible Seminar, pinahintulot ng Diyos sa mga bagong naligtas. Please hold on their Christian life to abide in church. Pakiusap, panghawakan niyo po yung kanilang buhay Kristiyano na manatili sa church. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Itinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.